Isa akong aso, pero itinuring akong parang Diyos ng mga tao. Dahil kahit isa akong aso, nabuhay na ako ng 68 taon. Sa paningin ng iba, nagising na raw ang aking espiritu at naging isang halimaw. Ngunit hindi nila alam, na ako sa katunayan, ay isa na may 6,800 taong pagsasanay na dakilang demonyo. Lahat ito ay dahil nakakuha ako ng isang mahiwagang perlas, na nagbigay sa akin ng 100 beses na bilis ng pagsasanay. Ngayon ay papasok na ako sa 7,000 taong lakas. Handa na para sa isang ganap na pagbabago. Ngunit hindi ako makaramdam ng saya, dahil ang pinakamatalik kong kaibigan na si Teng Zijing, ay malapit ng mamatay. Noon, muntik na akong katayin sa tabi ng daan para gawing karne ng aso. Si Teng Zijing na papuntang kabisera para sa pagsusulit ang nagligtas sa akin. Kaya mula noon, sinundan ko na siya, kasama niya sa pagpunta sa kabisera para sa pagsusulit. Nakita ko siyang magtagumpay, nakita ko siyang bumuo ng pamilya, nakita ko siyang mabaygo sa politika, at nakita ko rin siyang tumanda. At kahapon lamang, palihim akong pumunta sa templo ng Diyos ng lungsod ng Beleng. At nakita ko sa talaan ng buhay at kamatayan, na ang taong sinundan ko ng maraming taon. Ang pinunong si Teng Zijing ay may 2 taon na lang na buhay. Wala rin akong magawa tungkol dito. Ang haba ng buhay ng tao ay itinakda ng langit. Huwag nang magsabi na kayang talunin ng tao ang langit. Iyon ay dahil pinapalampas ka lamang ng langit. Kapag talagang gusto ka nitong pahirapan, wala ka ng oras para umiyak. Ngunit natanggap ko na rin ito. Ang makasama sa iisang buhay ay tadhana. Ang buhay ng tao sa mundo. Kapag may tadhana ay nagtatagpo. Kapag nawawala ang tadhana ay naghihiwalay. Basta pahalagahan ang oras na magkasama. Kapag dumating ang paghihiwalay, wala nang hindi kayang bitawan. Pagkaraan ng 2 taon, pumanaw si Teng Zijing sa katandaan. Aalis ako sa Beleng na lalawigan. Hahanap ng lugar na mapaglalagi at magpapatuloy sa pagsasanay. Hanggang sa araw na wala na akong takot sa mga Diyos at Buddha. Saka ako magiging tunay na malaya. Sa huling 2 taon na ito, sinamahan ko si Teng Zijing na muling tahakin ang daan patungong kabisera. Isang tao at isang aso ang tumawid sa ilang bundok, at tumawid sa ilang ilog, hanggang sa wakas makalipas ang kalahating buwan. Nakarating kami sa kabiserang matagal ng nilisan. Pagkatapos ay si Teng Zijing, ay hinanap ang kanyang mga matatalik na kaibigan sa kabisera. Sabay-sabay silang uminom at magsaya. Ikinwento ang tamis at pait ng mga nagdaang taon. Saya, galit, lungkot at tuwa. Sabay din nilang nilaybat ang kabisera. Pagkatapos ay naghanda ng umalis. Bumalik sa mga dating lugar. Nakipagkita sa mga lumang kaibigan sa huling pagkakataon. Ang buhay na ito ay wala nang pinagsisisihan. Sa mga sumunod na araw, isang tao at isang aso ang naglakbay sa mga bundok at ilog. Nakita ang mariingal na tanawin ng iba't ibang lupain, kaugalian at pamumuhay, nakatikim ng iba't ibang pagkain. Minsan ay humihinto sa isang lugar, tumira sa isang kabong damo, manatili ng ilang araw. Ang lalaking buong buhay ay nag-alala sa bayan at mamamayan. Sa huling yugto ng kanyang buhay, sa wakas ay binitiwan ang lahat ng pasanin, at nabuhay para sa sarili kahit minsan. Pagkalipas ng kalahating taon, bumalik kami sa lungsod ng Beleng. Pagdating pa lang sa bahay ay nagkasakit agad si Teng Zijing. Alam ko, ito ay dahil pilit niyang tiniis ang kanyang katawan noon. Naglakbay ng libu-libong milya, at nasugatan ng kanyang pundasyong lakas. Sa katunayan ay nalalapit na ang hangganan ng buhay ni Teng Zijing. Kaunti na lamang ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Kahit gumamit ng mahalagang gamot para pahabain ang buhay ay wala ring silbi. Bagkus ay mauubos lamang ang natitirang lakas, at bibilis ang kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay itinadhana. Ngayon ko ito tunay na naranasan. Ang bigat ng mga salitang ito. Kahit pataglay ko ang napakalakas na kapangyarihan ng halimaw, at kamangha-manghang antas ng pagsasanay. Wala rin akong magawa kundi panoorin ang aking matalik na kaibigan, na unti-unting lumalapit sa kamatayan. Bez, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, marahil ay may higit 1 taon pa akong natitira. Kapag ako ay namatay, alis ka na. Gawin mo ang mga bagay na nais mong gawin. Huwag kang magpabigat sa mga hindi maasahang apo ko. May sariling kapalaran ang bawat henerasyon. Kumpara sa kanila, mas nais kong maging masaya ka. Dahil sa buong buhay kong ito, ang pinakabuti at pinakanakaunawa sa akin, ay ikaw pa rin. Habang tinitingnan ko si Teng Zijing na mahina at nakahiga sa kama, nanahimik ako. Oo nga, magkasama naming hinarap ang buhay. Taos-pusong nagtiwala sa isa't isa. Kahit sa pinakamahirap na mga araw, hindi kami naghiwalay. Magkasama naming dinaanan ang mahigit 60 taong unos. Gaano karami ang ganitong taos-pusong damdamin sa mundong ito. Kapag hindi ka nagsalita, ituturing kung pumayag ka. Pagod ka na, magpahinga ka muna. Marahan kong sinabi ang oo. Pagod na ipinikit ni Teng Zijing ang kanyang mga mata. Mabilis na lumipas ang mahigit 1 taon. Sa loob ng mahigit 1 taong iyon, patuloy na lumala ang kalusugan ni Teng Zijing. Halos buong araw ay natutulog siya. Kaunting oras lamang siyang gising. At palagi akong nasa tabi ng kanyang kama. Ngunit sa mismong araw na iyon, biglang pumulog sa malinaw na kalangitan.
Pagkatapos ay nagsimulang magtipon ang walang hanggang itim na ulap. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga itim na ulap sa buong langit ay tila kusang nagsama-sama at bumuo ng isang figurang abot langit. Ang anyo nito ay malinaw na isang aso. Ang asong iyon ay palaki ng palaki at patangkad ng patangkad. Unti-unti nitong tinakpan ang buong lungsod ng Beleng at patuloy pa ring lumalawak. Isang hindi nakikitang alon ang kumalat sa lahat ng direksyon. Agad nitong tinakpan ang buong Beleng at patuloy pang lumalawak sa malayo. Sa lahat ng dinaanan nito, lahat ng mga halimaw at multo ay napahandusay sa lupa. Takot na tumingala sa langit, parang babagsak ang kalangitan. Buti na lamang at agad ding naglaho ang nakakatakot na presensyang iyon. At ang anyo ng itim na ulap sa ibabaw ng Beleng ay unti-unting nagkawatak-watak at naging hindi mabilang na itim na ulap na pantay na tumakip sa kalangitan ng Beleng. Sa harap ng kama ni Teng Zijing, pinigilan ko ang katawan ko. Sa natural na naglalabas na makinang na puting liwanag, napabuntong hininga ako. 7,000 taon, ang antas ng pagsasanay ng mga halimaw. Bawat 100 taon ay isang maliit na hadlang. Bawat 1,000 taon ay isang malaking hadlang. Ngayon ay tuluyan na akong pumasok sa 7,000 taong antas. Kumpara sa mahigit 6,000 taon, isa na naman itong ganap na pagbabago. Ang halimaw na may 6,900 na taon. Kaya kung supalan gamit ang isang kamay, isang hakbang lamang ay langit na. Kung ibang halimaw ang tatawid mula 6,900 patungong 7,000. Tiyak na daraan sa isang napakasindak na kapahamakan ng langit. Ngunit dahil sa aking pagiging natatangi, wala muna akong kapahamakan ng langit. Maituturing na malaking swerte. Ngunit hindi pa rin ako masaya. Dahil 70 taong gulang na ako. At si Teng Zijing ay malapit ng mag-70. Iyon ang hangganan ng kanyang buhay. Malinaw na nakasulat sa talaan ng buhay at kamatayan. Tila nagising si Teng Zijing dahil sa kulog. Pilit niyang inangat ang katawan. At nagtanong kay Baze, "Uulan ba?" Sumagot ako ng oo. Malakas ang ulan. Baze, hindi ko gusto ang ulan. Giniginaw ako. Sa sandaling ito ay hindi na malinaw ang kamalayan ni Teng Zijing. Minsan ay parang isang bata. Para akong nag-aalo ng bata. Marahan kong sinabi na hindi na uulan. "Patulog ka na." Talaga ba? Kung ganoon matutulog na ako. Matapos magsalita ay muling nahiga si Teng Zijing. Sa sumunod na sandali ang makapal na itim na ulap sa ibabaw ng Beleng ay talagang himalang naghiwa-hiwalay. Nagbigay ng matinding pagkamangha sa marami. At kasabay ng pag-abot ng aking antas sa 7,000 taon. Ang apoy ng makamundong alikabok sa ibabaw ng Beleng ay mahigpit kong napigilan. Dati ay nakakakilos pa ng kaunti, ngayon ni hindi na makagalaw. Sa paningin ng mga nagsasanay, walang halimaw sa lugar na ito. Mula ngayon hanggat hindi ko kusang ibinubunyag ang sarili ko, walang magsasanay na maghahinalang may halimaw dito. Lumipas pa ang 2 buwan. Sa araw na ito ay hindi na nakayanan ni Teng Zijing. Tuluyan nang naubos ang kanyang habang buhay. Hindi siya tulad ng mga nagdaang buwan na tuliro at matamlay. Malabo ang kamalayan. Sa halip ay biglang lumino ang isip sa huling sandali. Ipinatawag niya ang lahat ng kamag-anak sa harap ng kama. Isa-isang ipinagbilin ang mga huling salita. Sa huli ay pinaalis niya ang lahat sa silid. Naiwan sa loob ay ako na lamang. Tumingin siya sa akin. Ang tingin ay banayad na parang tubig. Sinabi niyang ang buhay na ito ay tunay nang umabot sa wakas. Sa aking pagkabata ay mahirap ang pamilya. Sa kabataan ay nagsikap sa pag-aaral. Sa kasibulan ay nagtagumpay sa pagsusulit ng estado. Puspos ng sigla at dangal. Sa gitnang edad ay naging matagumpay sa opisyal na karera. May kapangyarihan at impluensya. Sa katandaan ay naitalaga sa Beleng. At naranasan din ang saya ng pamilya. Kung tutuusin ay wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito. May sariling kapalaran ang mga apo at kapo-apuhan. Hindi rin ako nag-aalala para sa kanila. Ngunit ikaw ang hindi ko mapakawalan sa puso. Aking mabuting kapatid.